Kinabukasan, inimpake ni Jiro ang lahat ng kanyang mahahalagang gamit dahil alam niyang anumang oras ay darating na ang bureau para sunduin siya. Tinanong siya ni Rago kung sigurado ba siyang sasama ng ganoon na lang, gayong hindi nila alam kung ano ang balak ng bureau sa kanya. Kaso sinabi ni Jiro na wala nang silbi ang mag-alala dahil sa sitwasyon nila ngayon, wala rin naman siyang ibang mapagpilian at kahit tumakas pa siya ay patuloy lang siyang hahabulin ng bureau at ayaw rin niyang madamay muli ang kanyang lolo, kaya mas mabuti pang harapin na lang niya ang anumang naghihintay sa kanya. Lumabas siya upang salubungin ang ahenteng ipinadala ng bureau. Nagulat siya nang makita na si Aika pala ang ipinadala para sunduin siya at hindi talaga sila magkasundo. Sinabi ni Aika na naroon siya para siguraduhing hindi na muling makakatakas si Jiro tulad ng nangyari noong nakaraan. Itinuro niya ang transport truck at binanggit na sa likod siya sasakay kasama niya hanggang makarating sila sa headquarters. Hindi natuwa si Jiro na makakasama niya si Aika sa biyahe, pero wala siyang magagawa kaya nagpaalam muna siya sa kanyang lolo bago sumakay sa truck. Pagkapasok pa lamang niya sa loob ay agad siyang niposas ni Aika. Tinanong niya kung kailangan ba talaga iyon dahil kusa naman siyang nakikipagtulungan at hindi siya dapat tretuhing parang isang preso, subalit ipinaliwanag ni Aika na para sa kanya ay isa na talaga siyang bilanggo dahil hindi na siya ganap na tao. Hindi rin niya maintindihan kung bakit gustong-gusto pa siyang panatilihing mabubuhay ng mga nakatataas, gayunpaman ay trabaho niyang tiyaking ligtas na makarating si Jiro sa headquarters, at gagawin niya iyon kahit pa ang binabantayan niya ay isang halimaw na tulad niya. Hindi natuwa si Jiro nang tawagin siyang halimaw, lalo na't maayos naman ang pakikitungo niya kay Aika dahil babae ito pero nagalit si Aika at inisip niyang minamaliit siya ni Jiro at dahil doon, sinuntok niya ang pader at binalaan siyang mag-ingat sa mga salitang banibitawan nito. Biglang nagpakita si Rago at sinabing pwede ba silang tumahimik dahil sinusubukan niyang matulog. Pagkatapos ay sinabi niyang nagulat siya na isang batang babae tulad ni Aika ang ipinadala ng bureau para magbantay sa kanila, mukhang kulang na talaga sila sa tauhan kung pati mga bata ay isinasabak na sa laban. Pinagsabihan siya ni Aika na tumahimik dahil ayaw niyang makakarinig ng opinyon mula sa isang Manoki, ngunit sinabi ni Rago na mas may dapat siyang ipag-alala dahil malapit na silang mapahamak. Habang binanggit niya iyon, biglang napasok ang truck sa makapal na hamog at nagtaka ang dalawang driver kung bakit bigla itong lumapot at ilang sandali lang ang lumipas ay biglang naaksidente ang truck. Nagkagulo sa loob habang tumataob ang sasakyan at hindi alam ni Aika ang nangyayari, pero ramdam niyang may mali at sinabihan niya si Jiro na manatili muna sa loob habang titingnan niya ang nangyari. Paglabas niya ay laking gulat niya nang matuklasan na nasa isang spectral zone na sila. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang niya iyon napansin kaso wala na siyang oras mag-isip dahil biglang nagpakita ang dalawang Manoke, kinain na ng mga ito ang dalawang driver at malinaw na si Rago ang pakay nila. Agad na inilabas ni Aika ang kanyang kagamitan at naghanda sa pakikipaglaban. Una niyang ginamit ang kanyang baril kaso walang epekto ang mga bala sa malaking Manoke at samantala ay napakabilis naman ng maliit kaya hindi niya ito matamaan. Dahil dito ay napilitan siyang gamitin ang kanyang sandata na pangmalapitan. Tinamaan siya ng maliit na Manoke at itinulak papunta sa malaking kalaban, pero mabilis siyang nakabawi gamit ang kanyang kutsilyo at nasugatan ang mga braso nito habang inihiwasan ang suntok nito. Kahit ilang beses niya itong nasugatan, mabababaw lamang ang naging hiwa dahil napakatigas ng katawan nito at napagtanto niyang hindi sapat ang dala niyang mga sandata para mapinsala ito at problema rin ang bilis ng isa pang Manoke dahil nang isang saglit siyang mawalan ng atensyon, bigla itong dumating sa likuran niya at malakas siyang ibinabato sa gilid ng truck. Nakita ni Jiro mula sa loob ang malaking UP sa truck at nagtaka kung ano ang nangyayari. Akala niya ay papunta lang sila sa bureau at ipinaliwanag ni Rago na malamang ay inaatake na ngayon si Aika ng isang Manoke at sa tunog pa lang ng labanan sa labas, mukhang dehado na ito at nagulat si Jiro at tinanong kung paano nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Rago na habang nagtatalo sila ni Aika, aksidenteng napasok ng truck ang spectral zone at hindi alam ni Jiro kung ano iyon, kaya sinabi ni Rago na isa itong hiwalay na dimensyon mula sa mundo ng mga tao na kilala rin bilang mundo ng mga Manoke. Minsan ay aksidenteng napapasok ito ng mga tao ngunit mahirap nang makalabas kapag nakapasok na. Hindi pa rin lubos na naintindihan ni Jiro ang paliwanag, pero hindi na iyon mahalaga dahil mukhang mamamatay na si Aika kung hindi siya agad matutulungan, kaya nakiusap siya kay Rago na alisin ang kanyang pusas. Subalit sinabi ni Rago na hindi niya iyon kayang gawin,
Ang Posos ay gawa sa espesyal na material na pumipigil sa lahat ng spiritual energy kaya hindi niya ito kayang sirain sa kasalukuyan niyang anyo. Labis na nainis si Jiro kaya naisip niyang lumabas na lang at pilitin si Aika na tanggalin ang Posos para makakalaban siya, kaso binanggit ni Rago na baka mas mabuti pang hayaan na lang ang lahat at tulad ng mga Manoke, ginagamit lang din naman siya ng bureau para sa sarili nilang kapakinabangan. Kaya mas makakabuti kung hahayaan na lang niyang magpatayan ang magkabilang panig habang tumatakas siya. May punto ang sinabi ni Rago ngunit alam ni Jiro na kasalukuyang nakikipaglaban si Aika para protektahan siya, kahit utos lang iyon. Hindi siya ang klase ng tao na manunood lang habang may namamatay para sa kanya, kahit pabastos ito sa kanya kaya determinado siyang tulungan ito. Biglang sinuntok ng malaking Manoke ang truck kaya tumilapon si Jiro palabas at bumagsak sa damuhan. Pagkakita ng dalawang Manoke kay Jiro ay agad nila siyang nakilala bilang target na ipinapakuha sa kanila, inutusan silang dalhin siyang buhay kaya sinabi nilang hindi nila siya sasaktan kung susuko siya. Pero hindi sila pinansin ni Jiro at sumigaw kay Aika na madaliin nitong tanggalin ang kanyang Posos para makatulong siya at nagulat siya nang tumanggi si Aika, ipinahayag nitong hinding-hindi siya makikipagtulungan sa isang Mononoke tulad niya. Sa sandaling iyon ay muling umatake ang dalawang Manoke kaya napaatras sina Jiro at Aika, sinabihan siya ni Jiro na isantabi muna ang kanyang pagkiling at hayaan siyang tumulong dahil kung hindi ay pareho silang mamamatay. Dahil sa mga salitang iyon ay naalala ni Aika ang araw ng libing ng kanyang ina na pinatay ng isang Manoke, simula noon ay ipinangako niyang gagawin ang lahat para maging mas malakas tulad ng gugustuhin ng kanyang ina. Gusto niyang paniwalaan na kaya niyang harapin ang lahat ng mag-isa pero alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Iginiit ni Jiro na kung ayaw niyang mabigo ang kanyang misyon ay kailangan niyang gawin ang lahat para manalo, kahit pa nangangahulugan iyon ng pakikipagtulungan sa kanya. Sandaling nag-alangan si Aika dahil salungat iyon sa lahat ng pinaniwalaan niya mula pagkabata, pero alam niyang tama si Jiro at sa huli pumayag siyang tulungan siya at agad niyang winasak ang Posos nito at nang lumaya na si Jiro, agad siyang tumalon sa ere at humingi ng tulong kay Rago at dahil doon ay isang atake lang ang kinailangan niya upang mapatay ang malaking Manoke. Samantala habang nagulat ang isa pang Manoke sa pagkamatay ng kasama nito, palihim itong nilapitan ni Aika at mabilis na pinagpira-piraso at sa kasamaang palad, masyadong mataas ang unang talon ni Jiro kaya malakas siyang bumagsak sa lupa. Pagkatayo niya ay sinabi ni Aika na huwag siyang umasa ng pasasalamat mula sa kanya, ngunit ngumiti lang si Jiro at sinabing hindi naman niya iyon ginawa para pasalamatan at pinrotektahan siya ni Aika, kaya pinrotektahan din niya ito para sa kanya ay tabla na sila. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimulang magbago ang tingin ni Aika kay Jiro kaso may isa pa silang problema at nasira na ang transport truck. Tinanong ni Jiro kung ano ang gagawin nila ngayon at iginiit ni Aika na wala silang ibang pagpipilian kundi lalakarin ang natitirang biyahe papunta sa headquarters. Samantala ay nakikipagpulong naman si Ryosuke sa mga nakatataas, sinisikap niyang kumbansihin ang konseho na payagan siyang bumuo ng isang koponan na kinabibilangan ni Jiro at Rago. Sa simula ay tutol ang mga miyembro ng konseho dahil sa tingin nila ay napakapanganib ng ideya, pero ipinaliwanag ni Ryo na wala namang ipinapakitang masamang intensyon si Rago sa kanila at sa ngayon ay nakikipagtulungan pa ito kay Jiro. Dagdag pa niya ay malinaw na target ng kalaban si Jiro kaya sa halip na ikulong lang sila, mas mabuting bigyan sila ng pagkakataong lumaban sa aktwal na mga misyon upang mas lumakas at hindi basta-basta maagaw ng kalaban. Idinagdag din niya na walang magiging solusyon ang pagkukulong kay Jiro dahil patuloy pa rin siyang hahabulin ng kanilang mga kaaway at kung ganoon din lang, mas mabuting magkaroon siya ng tunay na karanasan sa labanan kaysa manatili lamang sa kulungan. Sa huli ay nangako si Ryo na pananagutan niya ang lahat ng mangyayari kina Jiro at Rago mula ngayon, at naging sapat ang kanyang paliwanag upang makahikayat sa konseho kaya pumayag ang mga nakatataas na hayaan si Ryo na gawin ang kanyang plano. Kinabukasan ay nasa pantalan si Jiro habang nagsisipilyo at iniisip kung gaano kabilis nagbago ang buhay niya nitong nakaraang linggo. Kamakailan lang ay normal lang ang kanyang pamumuhay kaso bigla siyang nakakita ng kakaibang pusa na nakapatay ng isang higanteng ogre, ngayon ay nagtatrabaho na siya para sa isang misteryosong organisasyon. Maya-maya ay lumapit si Ryo at tinanong si Jiro kung kumusta na ang pag-a-adjust niya sa bago niyang buhay, pero sinabi ni Jiro na hindi niya ito matatawag na bagong buhay dahil simula nang dumating siya roon, kung ano-anong pagsusuri na ang isinagawa sa kanya.
Wala pa siyang kahit isang sandali para makapagpahinga at bukod pa roon, hindi pa rin siya makapaniwalang ito pala ang headquarters na sinasabi ni Rio at ipinaliwanag ni Rio na bawat dibisyon ng Bureau ay may sarili nitong headquarters. Kailangan lamang na bumagay ito sa paligid kaya kadalasan ay ginagamit nilang hideout ang mga gusali ng opisina, mga dambana at iba pang ordinaryong lugar at sa malas nga lang ay shipping yard ang napunta sa 2nd Division. At dahil miyembro na rin si Jiro ng grupong iyon wala siyang magagawa kundi manatili rin doon. Makalipas ang ilang sandali ay may isang sasakyang huminto sa harap ng headquarters at bumaba ang isang dalagang babae. Tinanong ni Jiro kung sino ito kaya sinabi ni Rio na ang pangalan niya ay Hana Usumi at siya ang magsisilbing assistant chief ng kanilang koponan. Kasunod niyang bumaba ang isang lalaki na agad nagsimulang makipaglandian kay Usumi. Ipinakilala siya ni Rio bilang Roji Kiriara at formal na ipinakilala ni Rio ang lahat sa isa't isa at umaasang magkakasundo silang lahat, pero hindi pa rin maganda ang samahan ni Jiro at Aika. Samantala ay mahusay makipag-usap si Roji, ilang minuto pa lang silang nag-uusap ni Aika ay sunod-sunod na niya itong pinuri hanggang sa namula ito sa hiya ngunit pagdating kay Jiro, puro pagkasuklam lamang ang ipinakita niya dahil isa itong kalahating tao at kalahating manokey. Hindi naman ang tipo ni Jiro na hahayaan lang ang sarili niyang maliitin, kaya tumayo siya at hinarap si Roji at saka tinanong kung gusto ba nitong makipag-away. Sumagot naman si Roji na wala siyang problema kung gusto talaga ni Jiro ng laban. Sinubukan ni Aika na pigilan sila dahil ayaw niyang mauwi iyon sa totoong santukan, subalit kabaligtaran naman ang reaksyon ni Rio at tuwang-tuwa pa siyang makita silang maglalaban, pinakuha pa niya kay Usumi ang kamera para ma-record ang laban. Bukod sa gusto niyang panoorin ito, nais din niyang malaman kung hanggang saan ang kakayahan ni Jiro at kung gaano talaga ito kalakas, kung hindi nila iyon malalaman at mahihirapan silang gamitin ng maayos ang kanyang lakas sa mga susunod na misyon at nang ihanda na ni Usumi ang kamera, ibinigay ni Rio ang hudyat upang simulan ang laban.